Sa ibang balita, mga negosyante sa Metro Manila pinaghahanda para sa pinakamalawak na earthquake drill sa Hulyo at 30. Kooperasyon ng lahat ng sektor inaasahan ng MMDA. Ang detalye sa ulat ni George Bandola via phone patch. George? Sa July 30, alas 10:30 ng umaga, may 30 segundo hanggang 5 minuto ang pagnenegosyo sa Metro Manila. Sa hudyat, sabay-sabay na ere sa lahat ng himpilan ng radyo maging sa mga tunog na mga nababasag na kagamitan, gamit sa bahay, gumuguhong gusali, ambulansya at maraming iba pa. Inaasahang literal na titigil din ang lahat ng transportasyon, galaw ng mga tao at normal na aktibidad para makiisa ang lahat sa malawakang earthquake drill. Ayon kay MMDA Chair Francis Tolentino, sa July 30, dapat na makiisa ang lahat ng residente ng Metro Manila para sa earthquake drill na ito. Nakipag-usap ng MMDA sa mga negosyanteng kinabibilangan ng Philippine Chamber of Commerce and Employers Confederation of the Philippines, Filipino-Chinese Businessmen at Makati Business Club para ipaalam ang importansya ng kanilang partisipasyon dito. Sa mga mall, inaasahang titigil pansamantala ang kalakalan, maging sa Philippine Stock Exchange at sa lahat pa ng mga pangunahing negosyo sa Metro Manila. Sabi pa ni Tolentino, umaasa silang bago mag-July 30, makakabuo na ang iba't ibang negosyo ng mga Crisis Intervention Committee na muna sa earthquake at disaster drill. Napakahalaga ng partisipasyon ng mga negosyante ayon kay Tolentino, lalo na sa pagtukoy kung saang quadrant ng Metro Manila sila dapat nakasama upang hindi malito ang kanilang mga empleyado at mga kliyente kung saan tutungo sakaling wag naman sanang mangyari ang tinatawag na The Big One o ang pagkalaw ng West Valley Fault. Pero panawagan ito, dapat na palakasin ngayon ang paghahanda sa mga local government units dahil kung tatantyahin, anya, hindi paganap ang paghahanda ng mga LGU, lalo na ang mga barangay units para sa The Big One. Kaya pakiusap nito, gawin ng mga LGU ang kanilang role at himukin ng mga residente na magsanay sa oras na tumama ang lindol. Ganito rin ang pakiusap ng MMDA sa mga negosyante himok na makiisa sa volunteerism campaign. Narito ang pahayag ni Chairman Francis Tolentino. Na kailangan maghanda. Tanggap nila na bahagi sila ng lipunan o komunidad. Kali magkakaroon ng trahedya o disgrasya, apektado rin sila. So yung pagtulong, yung pagkakaisa, pinakita nila at nakikita ko na yung sincerity rito is not just on the business aspect of it, kundi bilang Pilipino. So nagkaisa ngayon. Iba't ibang grupo to eh. So may mga individual roles, tapos merong participation sila dun sa iba't ibang quadrants. Yung sa debris clearing, yung sa collapse structures, yung sa fires, etc. Doon niya, ensure niya na safe yung mga empleyado niya. Alam ko ano yung gagawin. Merong building or business public safety officer. Ensure na makokontak yung mga kamag-anak. Ensure na pagkatapos ng ilang linggo ay makakabangon yung negosyo at hindi mawawala ng trabaho yung mga empleyado. Kung sila naman ay nasa basic services, tubig o communications, ensure din na may kukonekta kagad dyan pagkatapos ng lindol. Seryosohin natin yung July 30. Kahit nasa bahay kayo, nasa opisina kayo, elevator kayo, nasa lansangan kayo, nasa opisina, pagdating ng July 30, 10:30, drop, cover, and hold. Si Chairman Francis Tolentino ng Metro Manila Development Authority, tandaan sa July 30, alas 10:30 ng umaga, inaasahan ng MMDA na makikipag-participate ang lahat ng sektor, maging ang mga nasa residential communities. Maggagawa pa ng iba't ibang konsultasyon ng MMDA leading to the July 30 earthquake drill. Para sa Telebisyon ng Bayan, wala. Maraming salamat, George Bandola.